Dumating na ngayong Lunes sa Manila ang mga Pilipinong tripulante ng MV Devon Bay na nasagip matapos lumubog ang kanilang barko sa karagatang kanluran ng Pangasinan. 2 sa kanilang kasamahan ang nasawi habang 4 ba ang patuloy na hinahanap. Magbabalita si Paul Montibon. Ganap na alas 5 kaninang madaling araw ay dumating nga itong BRP Teresa Magbanwa. Lulan dito ang 15 na mga tripulanteng Pinoy na sakayan ng lumubog na MV Devon Bay doon sa bahagi ng Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc sa malawak na karagatan ng West Philippine Sea noong January 23, 2026. Pagdating dito sa Maynila ay muling iginiit ng pamunuan ng Philippine Coast Guard ang kanilang pagpapaabot ng pagpapasalamat sa China Coast Guard na sila ay naging instrumento na ligtas itong mga kababayan nating mga tripulanteng Pinoy. Sakay ng BRP Teresa Magbanwa, emosyonal ang pagsalubong sa Pier 13 Port Area Manila sa pagdating ng 15 Pilipinong crew members ng MV Devon Bay, isang Singaporean flag general cargo vessel na lumubog habang naglalayag sa West Philippine Sea malapit sa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc noong Enero 23 taong 2026. Ayon sa impormasyon, ang barko na may kargang iron ore ay patungong China mula sa Gutalak, Zamboanga del Sur nang mangyari ang insidente. Ayon sa Philippine Coast Guard, ang mga tripulante ay nasagip sa karagatan matapos ang insidente at kalaunay isinailalim sa isang turnover operation sa pagitan ng Philippine Coast Guard at ng China Coast Guard. Binibigyang diin ng PCG na naging kritikal ang tulong ng China Coast Guard sa rescue operation, lalo na sa mabilis na pagtugon at pagtiyak sa kaligtasan ng mga tripulante. Isinagawa naman ang rescue and transfer operation humigit kumulang 168 nautical miles sa kanluran ng Tambubong, Dasol, Pangasinan kung saan kinakailangan gumamit pa ng rigid hull inflatable boats dahil sa malalakas na alon sa lugar. And on the ground, ang kumontak sa atin yung China Coast Guard that they are planning to transfer the cadaver and the survivors last night. Then supposed to be ang turnovers ay kahapon ng 11 in the morning, but because of the weather condition prevailing in the area, it was moved to 1300. And during the turnover naman ay very smooth. We conducted a small boat transfer. Ang China Coast Guard nag-launch sila ng 5 rescue boat nila, and ang ating barko ay nag-launch din ng 2 rib natin para kunin yung mga survivors at yung dalawang kadaver. Agad na nilapatan ng paunang lunas gaya ng blood pressure check-up, pagkuha ng vital signs at iba pang first aid treatment. Makikita rin sa video ang malalim na emosyon ng mga tripulante kasabay ng kanilang pasasalamat sa China Coast Guard. 2 sa mga tripulante ang kumpirmadong nasawi at isinailalim na sa isang tamang disposisyon sa pakipag-ugnayan sa kanilang mga pamilya at mga kinauukulang ahensya. Tinurn over na po natin sila. Ginawa muna natin yung proseso. Nag-undertake sila ng medical checks. Kasama po natin ang Bureau of Quarantine. Tiningnan din po yung kalagayan ng 2 hindi po pinalad ng mga kasamahan natin. At sa ngayon, tinurn over na po namin sa Department of Migrant Workers, particularly sa OWA, yung pag-handle ng mga kababayan natin. Yung 2 katawan naman po ay ang Bureau of Quarantine. Sa kabila naman ng matagumpay na rescue, nagpapatuloy pa rin ang search and rescue operations para sa 4 na nawawala pang Pilipinong crew members sa panguna ng BRP Cape San Agustin at ng PCG Islander Aircraft. Sa pagdating ng mga nasagip na tripulante, muling iginiit ng Philippine Coast Guard ang kahalagahan ng international cooperation sa mga insidente sa dagat kung saan ang pangunahing layunin ay ang kaligtasan ng buhay anuman ang nasyonalidad.
kahit doon sa laot yung mga barko natin na involved sa rescue operations na ito ay nagpaabot na rin ng ating pasasalamat sa ating kapwa Coast Guard. Sa kanilang pagtugon, sa kanilang responsibilidad bilang Coast Guard na mag-render ng search and rescue. Saan mang dako ng mundo, hindi natin pinag-uusapan po ang teritoryo, hindi natin pinag-uusapan ang jurisdiction. Sa panahon na buhay ng tao ang nakataya. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ako si Paul Montemon, SMNI News.